respondent, VP Sara, kailangan ng 16. At nag-cite siya ng ilang Supreme Court jurisprudence to support that claim. Nagsabi siya na kailangan para makapag-convict ang Senate sa impeachment proceeding, kailangan 16. Hindi yung sinabi niya 2/3 eh. Pero sa pagtatanong ng isang senator, I do not know if it is Senator Ping Lacson, Yes. na are you parang stating na yung number na convict ay 16 ay sa bilang presiding officer, Senado, or your personal opinion? Parang ang nagsabi, ang reply ni Senator Chis Escudero ay yung napag-usapan natin previously na it is now a justiciable question. Ibig sabihin, ang Supreme Court ang makakapag-decide kung yung 2/3 ay magdidetermina doon sa aktual na nagpa-participate ng mga senador at 24 na senators, which makes it, yung term na sinabi niya, a justiciable issue because there is now an actual case or controversy. Ang ibig sabihin nun ay parang hinog na para ma-determina na sa Supreme Court ang issue whether ang number na magko-convict sa impeachment proceeding sa respondent ay 16 or 2/3, depende sa number ng senators who are actually participating at hindi yung rigid number na 24. Anyone could file, a senator could file, any person affected could file a petition before the Supreme Court para i-determina yung issue dahil sabi nga nila, justiciable yan. Meron ng actual case or controversy, hinog na, ripe na para ma-determina ang issue na yan. Okay. So, what's next po dito, Attorney? Sa Supreme Court na po ba ang magiging desisyon na habang dinidinig po ito or matitigil muna para po magkaroon po ng malinaw po na usapin po sa threshold po, sir? Hindi siguro papatigilin ng Supreme Court ang proceedings habang i-determine na itong number ng senators para makapag-convict. At kailangan muna na may magfa-file ng petition. Hindi motu proprio na mag-issue ng decision, resolution ng Supreme Court na wala man lang nag-file ng petition dito. Yung tinatawag na motu proprio parang on its own magre-resolve, hindi nangyayari yan. Kailangan pa rin may tao, may grupo na mag-file ng petition sa Supreme Court para i-determine yung issue about whether it should be 16, rigid number out of 24, or doon sa 2/3, doon sa actual na nagpapartisipa, minus doon sa mga natanggal, suspindido, at nagtatago. Yes. And Attorney, in the other way around, ang kampo naman po ng Vice Presidente ay nag-file naman po ng isa naman pong dyan sa Supreme Court para po iniling po nila na maglabas po ng injunction or interim relief na pigilan po ang impeachment court. Dahil po dito sa kini-question po nila ang pamumuno po nito nga po si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer. Sir, your thoughts with this? Oo, nag-file sila ng petition sa Supreme Court para i-invalidate yung proceedings dahil sabi nila yung Constitution dapat ang Senate President ang kailangang mag-preside except kung ang nililitis ay Presidente, in which case ang Chief Justice ang presiding officer. May problema kasi dahil ang Senate President si Sen. SP Wing Gatchalian. Yes. Hindi siya abogado at may mga ibang abogado rin na hindi bihasa sa litigation. You have to be on your feet every time na mag-raise ng objection, i-argue nila ang isang admissibility ng isang witness or yung isang
uh, uh, object evidence or matter of procedure, i-rule yan ng presiding officer. Paano pag hindi ka naman abogado, of which Senator Gatchalian is? That's the reason why ini-insist nila na si Senate President Gatchalian, yung mga oppositors, kasi kakaproblema talaga. Imagine mo yung nakita natin kahapon, yung dalawang abogado, iprepresenta pa lang yung witness sa NBI. Yung isa nagsusufil, object ng object. Tapos sinasagot din ng kabila yung objection nila to a point na si Chis Escudero bilang presiding officer ang bilis na mag-resolve sa lahat ng mga objections, mga manifestations, mga motions, oral motions. Every time na nangyayari yan, it is